So yun mga boss, so meron tayong ipagko-compare dito. So sa mga naghahanap dyan ng mabilis or fast charging module pang charge sa ating mga 18650 battery, ito may i-share ako sa inyong dalawang klase ng module na gagamitin natin. So yung una ay itong ginagamit natin. Ito po yung binilag natin na ginamitan natin ng LiPo4. So kinuha ko muna siya para matesting dito. Yan, ito po yung brand niya. Tapos lalagay ko dyan sa screen yung kanyang model. Yan, yung kanyang itsura. Basta yan yun. Yan, ganito siya. Tapos sumunod, ito naman pong isa. So ito naman yung model niyang isa. So ibang module din po ito. So lalagay ko din sa screen yung kanyang model, tapos verse yung kanyang itsura. Yan, so ito yan. So ipag-compare natin yan. So pareha support ng fast charging yan. So ito nasa 3.1 or 3 ampere yung kayang i-output. So dito naman ang nakabase dun sa kanyang specs ay 22 watts yung kanya output. So dito yung ampere ang pinapakita, hindi wattage. Tapos dito naman sa isa ay wattage. Dito wattage, dito ampere. Yan, 3 ampere. Tapos dito ay wattage. So dito 22 watts, dito ay 3 ampere. Yun. So malinaw yun, no? So ngayon, subukan natin. So ito ang unahin natin, no? Yan. So meron tayong pang test dito. So dito tayo magbe-base sa ating wattmeter, AC wattmeter. Tapos ang gamit nating charger ay fast charger na 45 watts. Yan. So 45 watts po yan. Iisang charger ang gagamitin natin, ha, para pareha silang iisa silang magiging supply. Isa lang yung magiging supply nila na pagkukunan. So titingnan natin sa kanila kung alin yung mas malakas mag-charge. Yan. So kita nyo, ha, naka 0 watts pa yan. So unahin natin itong isang module. Saksak natin. So magtatanong, walang BMS siya mga boss, ha, kasi itong dalawang module na to ay support or meron ng feature na overcharge protection, short circuit protection. So yon. So marami ng feature or safety feature ito mga module na to. Kaya hindi na kailangan ng BMS dito. So nakaka-direct na po yan sa mga battery. Yan, so charging na siya. Yan. Nag-blink na siya. Ngayon, tingnan natin kung ilan yung kinukonsumo niya at ibinabato niya sa battery. So dito, punta tayo sa ating wattmeter. At ayan. So nasa 12, naglalaro sa 11 to 12 watts yung ipinapasok niya papunta dito sa ating battery. So gamit itong module na to, 12 watts yung kanyang actual consumption. Yan. So ngayon, bunutin naman natin. Yan, tapos ito naman yung subukan natin. So isalpak natin. Yan. Ayan, kung makikita nyo, 2%, tapos nagkaroon siya ng green. Yan o, yan, green light. Patayin natin flash. Ayun, nagkaroon siya ng green. Ibig sabihin, quick charging ang ibig sabihin nun. So ngayon, tingnan natin sa ating AC wattmeter kung ilan yung actual consumption niya. So tara, bumangon na tayo dito. At ayan. So kung mapapansin nyo, naglalaro sa 19 to 20 watts yung actual consumption niya para ma-charge yung mga battery natin. So yon, kitang-kita nyo naman yung comparison nila. So dito nasa 12 watts lamang yung actual consumption. Dito naman ay 20 watts yung actual consumption. So ibig sabihin, mas malakas at mas mabilis mag-charge itong ganitong klase ng charging module compared dito. Yan. So kung naghahanap kayo ng mabilis at mas magandang charging module, I recommend this charging module.